This episode contains mature themes. Listener discretion is advised. What do you get when heartbreak meets hookup culture na merong plot twist? Ano ang mangyayari sa kwentong ito ha? Apparently, it results to a long-term love story. Pakinggan natin yan dito sa pinakabagong episode ng Kiligang sa Gabi. Pero bago yan, pakinggan muna natin ating ka-okra of the week. Ciao a tutti, sono di nuovo Leni da Parigi e state ascoltando Siligang sa Gabi, il podcast. Click the follow button and the notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload. Hello ka-okras all over the world. Nagbabalik ang Kiligang sa Gabi the podcast. Ay, the podcast. Kiligang sa Gabi ng Siligang sa... Nag-iba na yung title ng podcast. Ng Siligang sa Gabi the podcast. Ito po ang episode 243. At kung mapapansin nyo ay kumpleto na muli ang Siligang. Kompleto ang brilyante today. Yes. Hello, Maiton. Welcome back. Yes. Kamusta ang rhinoplasty journey mo? Kamusta ang rhinoplasty? Okay naman. Patingin. Pasensya na medyo ngungo si Mike kasi syempre may debris pa siya. May mga namuupang dugo, di ba, sa loob. Totoo. So mag-ingat kayo ha. Yung mga nakikinig sa atin, mag-ingat kayo sa mga kinakain nyo. Again, hindi kasi nakikinig na wag susubo ng dirty. Kasi hindi naman tayo sure na dirty. Ay, oo nga. Sorry. Kumain ng kumain sa oras siguro. Para hindi daw ba yun ng dahilan kung bakit ka nagkaganon? Ano ba sabi mo doktor kasi? Sa totoo yung doktor din, parang busy sa sauna. Hindi siya masyado naka-attend sa akin. Tapos kasi medyo mali yun. Ito, gusto mo bang pangalanan yung hospital? Charing. Kasi bakit ganun yung serbisyo? Again, di ba first time ko nga ma-hospital, hindi kasi talaga kami sanay sa mga hospitalization and all. Okay. Wala kaming knowledge. May mga nag-o-offer na, Mike, ilipat ka na ba namin na hospital? Pero kasi, mas magiging mahirap sa amin kasi mas malayo sa bahay namin. Sa bagay, kasi malapit yung unang response, di ba? Oo, tapos kasi siyempre kailangan bantayan yung mga aso. O, di ba? Yung mga aso kasi kailangan may nag-aalaga. Kasi nga, bumibili tayo ng aso para magbantay sa bahay. Pero hindi tayo makaalis kasi wala magbabantay sa kanila. Sa kanila, correct. So yun. So hindi na ako lumipat. Tsaka okay na rin naman yung ko after anim na dextrose. Oo, umepek naman yung mga ginawa nila sa'yo kasi nakalabas ka na after 4 days, no? But anyway, bago natin simulan ang kwentuhan na ito ng Kiligang sa Gabi, mag-hello muna tayo sa mga nakikinig sa atin dito sa Spotify, sa YouTube, at syempre sa ating lovely members on Patreon. Hello sa inyong lahat, guys. Hello, guys. Oo, ha. Hello. Keep this podcast going by supporting us. Pwede kayo mag-support in different ways. Pwede kayo mag-stream, pwede kayo mag-share, at pwede kayo mag-support ng mag-extend ng monetary support by going to patreon.com/siligangsagabi, or kayo na bahala kung anong gusto nyo, mag-DM kayo sa amin. Keep us going with your messages. Go din yan ha. So go na kayo. Ang Siligang Express episodes natin comes out every Mondays 10 a.m. Ang Siligang sa Gabi main episodes like this one ay lumalabas naman every Wednesday at 12 noon wherever you get your podcast. Okay? Kaya go na every week. Okay? Makinig at mag-stream at mag-share at mag-member sa patreon.com/siligangsagabi. Yes. Simulan na natin ang ating Kiligang letter for today's video. Kasi yung video na tayo sa YouTube, ha? Oy, mag-subscribe sa YouTube. Vidcast na sa YouTube. So, go na kayo. Yes, please. Hello mga ka-okras. Sabi niya dito. Taas naman ang energy niya. Yeah, sorry, ano ka pala ito? Kiligang pa ito. Sorry. Hello mga ka-okras. Ano ba yung paglalag iba? Mang Charo. Pok. Di ba ganyan yung sound sa... Babaeng palapan. Ay, nasabi ko babae. Ano yung manananggal? Babaeng mababa ang lipad. Babaeng mabali pala. Kalapating mababa ang lipad. Mababa ang lipad.
Yung audio sa TikTok yun sa mga nakaka-relate. But anyway, hello mga ka-okras. Itago niyo na lang ako sa pangalang Prosty. Grabe kayo. Okay. Ito na talaga. Ano ba yan? Hello mga ka-okras. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ilonggong Higad. Ha? Ang kate. At least Ilonggo. Sino to? Tsaka diba yung mga Ilonggo, ano sila, yung malambing. Malambing, oo. So pag nakahanap kayo ng higad na Makati pero malambing, baka siya yun. Sabi niya, Ilonggong Higad. Kasi, naging higad tayo at some point. No. Wow. At least ano siya. Sana dati siyang insekto. Na ngayon iniging so tao past na. life. Yes. Na-reincarnate siya as a tao ngayon. I'm currently living sa isang country na nag-colonize sa atin. Spanya? Ano ang mga bansa nag-colonize sa atin? Go. Give a sample. Spain. America, Spain. Ano Japan. pa? Japan. Ano pa? Portugal. Hindi ba yun na rin yun? Spanish America. Portugal. US tsaka sorry. US. China. Japan. China. Dyan sa Tondo. Oo. Kaya may mga China. May mga Chinatown. Ano pa? Ano pa ba Kaunting Russia. Vietnam. Charot. Kaunting. And Vietnam actually, mga War. Southeast Asian, diba? Yung mga nakapalibot sa atin, usually, sila yung mga nasa history na nag-settle sa Pilipinas at nagkaroon ng some episode of colonialization. Alin ang pinakamatagal? Ito yung tanong to dati sa sa quiz night. Ano ang pinakamatagal na bansa na nag-colonize sa Pilipinas? Sa atin. Spain. For how long? 333 years. I love Wow. it! Totoo? Perfect! Yes! Correct! Ang galing ni Isha. Ganon mga Gen Favorite Z. ko ang history. Favorite ko history. Talaga? Weird, no? Asa makakalimutin? Favorite ko history. Tama. Paano? Ewan ko. Ang Bakit weird, mga ganun, di sobra. mo makalimutan? Tapos yung mga pangalan ng kakakilala mo sa hindi mo maalala. Ang weird. Oo, ganun mga Gen Z. Alamin ang history, hindi yung kung sino-sino mga pinapaniwalaan nyo sa TIC. Ito na, sabi niya, I'm currently living sa isang country na nag-colonize sa atin. But before coming here, I was in an quote-unquote almost a year relationship. Okay. So, 11 months. Mga 11 months and 2 days. Or 11 months and 28 days. 29. Kasi hindi na lang. Almost 11. Almost a year eh. Sure. Send ka na send ng letter, ha? Sige. Deserve. Sabi niya, I'm part of the rainbow po pala. So, part siya Anong ng... color? Baka... Anong color or ano siya, siya yung pot. Siya yung pot of gold. Yes. Yeah. Nasa dulo siya. Nasa dulo siya ng rainbow. So, part siya ng rainbow. Meaning, ano siya? Part siya ng LGBTQIA community. Yes. Support. Yes. Sabi niya, I thought siya na. Kilala na namin ang family ng isa't isa as in. Talaga? Galing. Naman? Kung kilala mo. Ganun. Ay, mabait pala ako. Ay, oo, mabait ka na, be. Kasi may sakit ka pa. Sabi niya, when I got my employment letter and told him, he was saddened. So we thought of a way na i-work pa din yung relationship namin. Kasi nga sinabi niya na aalis na siya. Kasi nga, okay, kasi fast forward mo yung letter mo, kaya kailangan na tuloy ako mag-explain. So ang sabi niya, nasa relationship siya at nung nakuha niya yung employment letter, papunta sa bansa kung saan man siya ngayon. Na-colonize, Oo, kinento niya ngayon dun sa jowa niya at nalungkot daw yung jowa niya. So we thought of a way, na i-work pa din yung relationship namin. His mom told him na mag-aral na lang siya dun sa place kung saan ako mag-work. Mayaman kasi sila. Chinese. Hello, Mike, Eme. Ha? Nadamay pa ako, ha? Ako nadamay. Like ka na nadamay. Mga overthinker bell kasi ako. Para si Mike. Parang si Mike. Parang, ano
problema niyo sa akin? Lagi ikaw ang relatable ka daw kasi. Relatable. Thank you sa mga diba? Chinese ka, mayaman, higad ka. O yun yung mga... Ha? Hoy, bakit pati paghigad? Ako uli, ako pa rin. Sorry. So that was the plan. Na, kasi diba parang, yun yung sabi niya. Pero diba yung usually yung gantong parents, very supportive, sa teleserye, diba babayaran para hiwalayin yung anak. Ito ba, bibigyan ka ng pera para sundan mo yung jowa mo kung nasan man siya pupunta. Or bibigyan ka ng pera, umalis ka lang sa pamilyang to. Tinataboy pala. Tinataboy yung anak para sumama ka na dun sa jowa-jowaan. Sama mo na to. Ano na dito? Pabigat. Go, Isha. Ituloy yung ang kwento. Okay, sabi niya. First 2 weeks after I arrive, okay pa, like tawagan, video calls every night kasi nag-aasikaso pa daw siya ng mga papers niya sa Pilipinas. Dumating 3rd week, medyo twice a week na lang ang calls. 4th week, halos wala na akong naririnig. Ay, mali. Wala na akong naririnig. 5th week, tinry ko ng tawagan morning, noon, or gabi. Kasi iniisip ko baka busy lang. At saka baka yung time difference ba? Lalo na yun kung, nasa Europe area siya, di ba? Kung iba. Sobrang layo nung time. Sobrang baliktad, di ba, sa Pilipinas. Okay. Correct. One Saturday morning, tumawag siya. Nagsabi na hindi na daw niya kaya mag-LDR. Okay. One Saturday morning. Yeah. Pero sabi ko, quote and quote, kaya nga may plans tayo, di ba? DB. Walang DB. 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 Diba? Sabi niya, nahihirapan daw siya sa requirements at gusto niya na lang makipaghiwalay para daw hindi na mahirap sa amin both. Tapos, ayun, si Iyak na lang ang gay. Sabi niya ganun. Ay, lungkot. Uy, pero pag ganun na yung parang umayaw na lang sa requirements, parang feeling mo na baka hindi talaga siya yung... Parang wala namang effort si Te. Tsaka yun na nga gagawa na nga natin ng paraan, we'll be together for again. Pero give up ka na dun pa lang sa proseso na yun. So, bakit? Dadahilan na lang. Ano ba naman yung feeling ko ganun. Baka wala siyang printer or something. Ang tama. Pero hindi ko rin siya masisi with the government agencies that we have Kasi nga, di ba, grabe rin mag-ayos ng papel dyan, parang takes forever. Pero kasi di ba kung gusto mo makasama yung isang tao, parang it's not difficult for you to submit the requirements. Pass your paper. Finish and finish. Kung mahal mo talaga, di ba, parang gagawin mo ang lahat. At sabi nga, kung gusto, maraming paraan. Pag kung ayaw, maraming dahilan. Perfect. Mike, ituloy mo ang istoryahe. Cut 2. Dahil dun, grabe, umall out ako sa paglandi. Ay. Gilingan dito. Gilingan? Tagalog ng grinder dito. Oo, gilingan. So, nag-grinder siya. Sa mga hindi nakakalam, ang grinder ay parang Tinder, ano pa yung isa? Okay. Bumble pang siya, exclusive for gay, male. For gays. Gay and males. Tama diba? Okay, go. Yes. Hindi ko alam kung meron na rin for she. Or ano ba siya? LGBT total ba siya? Hindi ko alam Basta it's affiliated to the LGBT basta community. Basta pang pang rainbow siya. For meeting for friends. the... Ganyan. Hindi lang meeting friends. Hook up din talaga yun, di ba? Parang So yun. Gilingan talaga, literal. Correct. So gilingan dito. Gilingan. Tagalog ng grinder dito. Okay. So yun talaga ang gilingan dito, gilingan doon. Sabi niya gano'n. Naging higad talaga ako. Kaya ayun, nagkasakit. Si capital H. Yes. So, I think he's referring to the HIV. Correct. Okay. So, sabi niya dito, I'm sharing this story because I'm in a point in my life na tanggap ko na. Kino-consider ko na lang si H na best friend kong sumpungin. Currently, si H ay natutulog at ayokong gisingin ever. Hehe. Yun. So, kasi natutulog meaning dormant. Inactive. Inactive siya. Or parang ano ba yun? Parang undetectable. Di ba may mga ganun kasi sa status?
Ayan. I never thought I'll find love anymore kasi sino ba naman ang papadol sa akin? The stigma, di ba, na mahahawaan ko lang sila. True. Then I met Pedro. Oh. Ay. Speaking of Pedro, sa materialist. Si Pedro Pascal. Pedro po. Pedro. Teacher ko sa linguistics na I met online kasi may jowa akong alagad ni Putin. Huh? Putin. Sino dati, si Putin? Sino si Putin? Nag-ginost si Putin. Di ba sa alagad ni Putin. Go. Russia? Yes, perfect. Ang galing niyo today. Perfect kayo dalawa sa mga history and geography. Ang galing niyo. Dati nag-ginost lang din ako nung nakilala niya si H. So may na-meet siya, tapos nung nalaman na he is positive with HIV, ginost siya. Ginost siya nun. Okay. Kasi nga, yung stigma nga na baka mahawahan siya. Diba, sabi niya, pwedeng undetectable naman na siya. Parang meron siya, pero hindi naman siya nakakahawa. Parang ganun. Okay. Pero yun with regular meds. Check-ups. Tsaka may iniinom responsible, pa rin, diba? Responsible fun. Yes. So, gusto ko sana kasing i-surprise tong si alagad dati na, hey, I speak your language. I'm taking the effort, blah, blah, blah. Okay. So, niligawan ko si Pedro at thankfully, we felt the same towards each other. But syempre, he needs to meet H. Wait, so, tigil tayo dyan. So, ang nangyari, teacher niya si Pedro sa linguistics. Kasi nga, nag-aaral siya ng language ng Russia para dun sa na-meet niya, na ginost siya. Wait, gusto pa rin niya makausap kahit ginost na siya? Hindi. Yun yung dahilan kaya niya na-meet si Pedro kasi nga nag-aral siya ng Russian para dun sa guy na nang ghost sa kanya. Nung pa sila, nung hindi pa niya alam na may HIV si Higan. Okay. Yun yung, parang si Isha to nagsulat ng letter Ayusin po natin yung storytelling diba? Sequence of events. Kasi kahit ako di ko naiintindihan. Sandali I will immerse. Okay, so may jowa siyang Russian. Yes. So nag-enroll siya ng linguistics para matuto siya ng Russian language. Which is si Pedro yun. Yung teacher niya doon. Yes. Yun yung si gusto niya sabihin. Nagsulat na si Isha. Nag-take ng notes. Thankfully, we felt the same towards each other but syempre, he needs to meet H. So, hindi pa niya nakakwento kay Pedro na meron siyang dinadalang bata which is si H. na he's living with HIV. Kasi ganun yung parang term parang you're living with it na, diba? Hindi mo na siya matatanggal. He's living with HIV. At since through video call lang kami nag-uusap, doon ko lang din ano na naman? Sige, ituloy mo. Lumilindol ba? Ano nangyari? Isabihin mo. Bakit ganun yung next sentence? Sige, tuloy mo, Mike. Okay. After kong pinakilala si H. Hindi, at since through video call lang kami, hindi ba yun? At since through video call lang kami nag-uusap, doon ko lang din pinakilala sa phone si H. Okay. So, sinabi niya, through video call kay Pedro na he is living with HIV. Malinaw, Isa. Go. Hindi tao yung H, ha? HIV yun, ha? Si H ay HIV. Si H is HIV. Okay. Hindi siya tao. Okay. Diyos ko, matapos na yung letter. Ako na yung last na nagbabasa, Wala nang kasunod to, Siya na yung last. Mahina tayo reading comprehension. Sige. Go. Okay. So, after niya sinabi na may HIV siya, iniba ko na yung words, ha? Nag-effort na si Mike i-explain. Hindi dapat basahin mo muna. Ikaw na yung kinakwentuhan ko. Hindi na yung maka-okra. Basahin mo muna as isa tsaka mo i-explain. Diba okay, kasi syempre sinulat yun. Kasi uulitin ko na ng mga kapag-ano kayo. Kaya nire-reward ko na. Pahirap. Bawasan nyo kasi yung pagdi-TikTok, guys. Go. Sabi niya dito, after kong pinakilala si H,
nawala si Pedro sa screen. So meaning, after niya sabihin na may HIV siya, nawala si Pedro sa screen. Habang nag-video call sila. Video call. Oo, yan. Ayusin mo na para. Gets? Kunyari, Isha. Wait, sandali. Nakita ba si Isha? Bakit to? Nagpapasa. Hindi na ako naririnig. Sorry. Go. Talagang ganito na yung basahin. Binabasa niya talaga. Siya ng mga Sorry. Go. Sorry, Mike. Okay. So, after kong pakilala si H, nawala si Pedro sa screen. So, habang video ko nawala sa screen. Sabi ko sa self ko, hi, ito na naman. Kasi parang feeling niya na ito na naman, i-ghost na naman siya. Kasi nalaman na or baka na-turn off. Baka na-turn off na. Ay, okay, go. Pero bumalik siya after a minute. Sabi niya, I'm sorry, I was looking for something. Ay, ganon. Okay. And I asked, what were you looking for? He said, this. Sabay pakita ng cardboard na may nakasulat, Hi H, I'm gonna be one of your new best friends. That is so sweet. Siyak na naman si Gay. So naiyak siya after niya makita yung Hi H, I'm gonna be one of your best friends. Tanong natin, Isha, kilala mo ba si H? Hindi mo kilala si H. Yun nga, HIV niya. Ayan. So gets mo yung ginawang gesture ni Pedro. Actually, na-gets ko na lang siya nung doon na sa part na may video call. Sabi ko, Buti na lang sa'yo may binigay itong part na ito. Pero mo kasi Isha, ibabasa nito. Baka kung sa akin binigay ito, meron tayong dito. May Manila paper. So, Kino-connect mo na naman para ma-krimen. Okay, go. Uy, pero ang sweet Ang sweet nun. Sobrang sweet nun. Okay. So, ibig sabihin, sinulat niya agad yun? Oo. Kaya siya nawala for a minute. Okay. Galing. Ayun, grabe talaga. May darating talagang para sa atin kahit ano man kahirap mga pinagdadaanan natin. Currently, I'm in a 5-year relationship with Pedro and been living with H for 10 years. Happy, sabi niya doon sa dulo. Ang ganda na. Ang creative na pagkasulat niya na living with H for 10 years. Tapos ang dulo ng letter niya ay happy. Happy. That's so nice. Ganon, pagbukas ang isip mo, 'di ba? Parang talaga makaka-meet ka ng mga tao na you will find comfort with, 'di ba? Yun yung correct, walang discrimination. Walang true love, 'di ba? Walang unconditional, kumbaga, kahit ano pang meron ka. To think ang bigat ang bigat nun for a relationship na, 'di ba? Kung kagaya nun, ilang beses na siya na ghost, ilang beses na siya na na reject or na judge. Tsaka din kudos din kay Pedro. Correct. Kasi 'di ba in reality, may choice naman siya not to choose si Higad. Ano ang pangalan niya? Ilonggong Higad. Si Ilonggong Higad. Yes. May choice naman siya not to choose Ilonggong Higad. Totoo. Diba? But siguro na-feel din niya na he's worth the risk. The risk. Kung ano mong challenges na meron sila na pinagdaanan. Di ba ang galing? Totoo yan. Choice niya na na piliin siya. Correct. Di ba? Ang galing, no? Sana, although hindi natin alam kung kailan sila naging magkasama na hindi na sila LDR. Kasi, or hindi sila LDR, pero hindi na sila nag-video call. Kasi itong last update niya, nag-video call lang sila, di ba? Pero ngayon na 5 years baka na mas sila. lang malito lang si Ish pag dinagdagan pa natin ng kwento. No? So, okay na to. Okay na rin. Okay na rin. Hindi na tinuloy. Pag nadagdagan ng iba pang elemento, ganyan. Baka siguro 5 hours na yung episode. Expectation. Oo, di ba? So, in fairness naman, sabi natin, mature lang yung content, pero happy ending naman yung yung story. Yes. Di ba? Yun ang nagagawa ng love and acceptance. Pero when we return... Tsaka ang galing, no? Go. Hindi, quick lang. Di ba, normally, ang mga naririnig natin ng stories about HIV is negative. Correct. Pero ito, tignan nyo, may happy stories din about
living with HIV. Just have to Tsaka wait. yan yung nag-end dun sa stigma na contracting an HIV or living with HIV is the end of your life. Diba? Hindi siya ganun. As long as you know how to manage it, as long as you take your therapy at saka yung mga gamot na kailangan mo for addressing. Tsaka diba, yung as we go along naman sa buhay, nagkakaroon ng mga advancements, technological chururot na mga medical field, diba? So, may mga recent discoveries na pwede na siyang itry matreat, diba yung mga ganun? So, talaga namang kailangan nyo lang mag-research at maging aware on what to do. At syempre maging safe, diba? Hindi natin sasabi na okay lang magka-HIV. Sinasabi lang natin na kung nagkaroon ka man because of your past habits or past parang irresponsible fun or 'di ba yung relationships, hindi naman yun ang katapusan ng lahat as long as alam mo kung paano siya i-address, 'di ba? Fairness naman sa kwentong ito. Pero when we return, ito na ang more shocking details on this kwento ha. So abangan niyo yan sa pagbabalik ng Siligang sa Gabi, the podcast. Ciao a tutti, sono di nuovo Leni da Parigi e state ascoltando Siligang sa Gabi, il podcast. Break tayo muna sa kwento ni Kwentong Higad. Kwentong Higad. Di Kwentong... break tayo muna Ilonggong Higad. Sa kwento ni Ilonggong Higad. Time for our member shout-out. Hello to the certified Ka-Okra Pro and Pro Max members na may active membership sa patreon.com/siligangsagabi. Hi sa inyo, Che, Mimosa, Bea, Michelle D, Joseph, Glay, JC Joanne, Insect Bites, Hazel, Milin, Corinthia, CS Fammer, Sarah, Raybera, Maderlay, Jonathan, Mosh, Aki, Lulu, Chino, Trisha, Ashley, Nurse Camille, Pris at kay Dar. Hi guys! Hello! Ayan, hello din kay Marlene, Faye, JB, Rara Rams, Zyren, Vida Margaret, Jeremy, Limin Huko, Lemon, Jermaine, Zytel, Nix, Marinil, Jean, Manags, RJ, JP, Christian J, Mama Batong Bakaline ni Rio, Ayan, Primrose, Maida, Chloe, Donna, J, Cassandra, Marky, O, Ren, at kay Aid. Hi guys! Hi guys! And hello din sa inyo. Kat, Dayan, Sheena, Jamil, Welmer, Jennifer, Shaula, Mads, Franklin, Zarina, Gio, Aiko, Moy, Kims, Vernie, Snorny, Jenny from the Block, Emma, Maui, Tita Cecil, Belshane, Sheila, Ninang, Carla, Manzo, and Dave. Hello sa inyo lahat. Happy listening, happy watching. Kung kayo man ay nanonood ngayon sa Patreon, hello sa inyo. Thank you to all our members. Sa inyo may once a month live recording na tayo tuwing end of the month. Plus dahil din sa inyo nakakatulong tayo sa ating chosen organizations dahil part of your subscription ay sinishare natin sa kanila. And for the month of August, napili natin ang Cancer Treatment and Support Foundation. Kaya naman mag-subscribe na kayo sa patreon.com/siligangsagabi at make sure na naka-Okra Pro or Pro Max membership kayo at active ang inyong subscription ha, dahil baka hindi nyo alam na na-cancel na pala kayo dahil sa inyong subscription payment. So go make sure na kayo ay active sa subscription nyo para mabati namin kayo dito lagi sa episodes. Okay? Ngayon naman, idiretso na natin ito sa i-shoutout sa gabi. Oh yes, nasan na po ang shoutout? Lucky two. First one will be from Jeremy. Yes. Sabi niya. From Patreon, tama? Yes, from Patreon. So for nice naman this episode. To the Reddit sender, you haven't experienced all the beautiful things you'll experience. And you haven't met all the people who are going to love you yet. Kapit lang. Binasa mo yung last episode? Not yet! But also, baka makonsider niya seeking professional help kasi hindi biro ang mga pinagdadaanan niya for him to think na hanggang 25 years old na lang siya. Mm-hmm. Maybe a professional help can help him process some thoughts and emotions na need i-process. Also, get well soon, Mike. Excited na kami sa new nose mo. Eme lang. Pagaling, sabi niya. Tinanggal na kasi ni Mike yung yun. Yun. Tsaka, apparently, hindi nga pala siya sa nose nagpagawa. Iba pala yung nagpagawa niya. Okay, ito isa pa.
from the recent episode din, si Lulu, sabi niya, "Hi Siligang, inspiring ang episode today. In my early 30s and sometimes ganun din ang feeling na parang, what now? Pero gusto ko yung side quests na inspire ako to try new things. Not necessarily big things, but even small things that may spark life to my boring days. Tama. Hopefully, I get to try a lot of things, including hitting the gym too." Na-inspire siya sa'yo, Jed. Yes. Tsaka kay Mike, si Mike lalong gym rat talaga dito sa grupong ito. Yes. And ito, shout out nga pala kay Chen Monzones kasi birthday niya sa August 2. Uy, happy birthday! Kahapon, as of recording time, birthday ni Chen kahapon. Happy birthday to you. Happy birthday! Yes. Happy birthday, Chen. Sana ay naging masaya ang iyong Che ba o Chen? Yung totoo talaga. Sabi mo, Chen. Che Monzones. Yes. At saka new patron yan, si Che. So, welcome to the family at happy birthday sa iyo. Nawa ay naging masaya ang birthday celebration mo ngayong August 2. Yes. Talaga namang nag-action song pa si Mike para sa iyo. Happy birthday. Happy birthday. Maraming salamat sa lahat ng mga shoutout. Kung napapansin niyo, lahat yan ay galing sa Patreon lately. So kasi ang dami nagko-comment sa Patreon. So kung kayo gusto niyo rin mag-comment, mag-DM, go niyo na yan kasi i-share namin yan dito sa episodes through i-shoutout. So go na. Pwede nyo kang puntahan sa namin social namin at Siligang sa Gabi. That's SILLYGANG sa Gabi across all social media platforms. At again, sa patreon.com/Siligang sa Gabi. Okay? Uy, thank you din sa mga nag-message sa akin. Ang dami. Hirap ako mag-type. As in, isa-isa. Kasi nga may swero yung kabila. Namamaga. Using my left hand. Correct. So, kapag nag-chat din sila sa akin sa Viber, sabi ko, pwedeng doon na lang sa isang group natin para hindi ulit-ulitin. Kasi, pag makita niyo talaga yung inbox ko, nakaka-copy-paste, template ko na talaga yung kasi sagot. Nga, pag ganun yung mga nagpo-post kayo sa social na bigla kayo nakaswero, syempre mag-aalala yung mga tao, be. Ano ka ba naman? True. Salamat sa mga nag-message. Ganun pala yung feeling na na ma-confine. Now I know. Now I know. Charge the experience. But anyway, let's go back to the episode. Ito na nga ang mga ang mga meron shocking pa? details. Oo, hindi tapos yung letter. Pero okay. Kagaya ng mga ng mga past episodes natin, hindi natatapos sa letter ang lahat, Pero let us take this opportunity na since na-open na rin naman natin yung topic ng HIV and the stigma and all that jazz. Gawin na natin tong parang learning experience for everyone na nanonood sa atin or nakikinig sa atin dito sa podcast. Ooh. Itong part ng episode na ito, babasahin ko lang yung mga recent stats ng HIV sa Philippines. Kasi dapat alam natin to, dapat aware tayo on where we stand as a country pagdating sa HIV statistics. At unfortunately, ito ang sabi ng UN, United Nations. The Philippines has the fastest growing number of HIV cases in Asia Pacific region. Oh no. Every day this year, which is 2025, kasi na-release tong report na to ng June 2025, sabi dito, at least 57 Filipinos have found out that they have HIV. The number of new HIV cases went up by 550% from 4,400 in 2010 to 29,600 in 2024. So around 252,800 Filipinos are estimated to be living with HIV in 2025. Ano pa to hindi pa natin alam kung yung iba na hindi nagpapatest. Diba? Kasi syempre ito, nalaman lang to kasi nagpatest sila. Ilan ba yung hindi nagpapatest sa, diba? Sa mga Pinoy alam mo, na... gusto ko nga, diba? Isa yan sa mga gusto kong gawin. Ang dali-dali niyan. Punta ka lang sa mga health center or sa, yung nagpapa... Yung may sipol sila dati. Sipol? Oo. Referee? Hindi gaga. Wait, yung organization na sila, may pasipol Lifeguard? Lifeguard. Wait, HIV. Love yourself. Love yourself. Ang galing mo. Alam ko naman talaga. Sorry.
Ba't pinag-google mo pa ako? Alam mo naman pala. Kasi dapat may punchline bago sorry. Kasi comedy podcast nga pala tayo. Comedy to ano talaga. Ayan, tayo, mabili ka mo na naman nakakantahin si Isha. Tino, hindi na. Go and love yourself. Perfect. Tama naman yung team song mo. Hindi yung mga pogi na panis ang kinakanta mo. Uy, kanina ko pa tinitiis Pero yun sa sa Love Yourself, meron silang mga test kits and pwede talaga kayong siya, syempre confidential, yung pagpunta mo dun. So, pwede kayo talaga magpa-test sa kanila. Kasi may diba yun, may injection, kaya takot din ako. Wala. Para na lang siyang piniprick sa sa daliri, hindi na siya yung kailangan na blood extraction. Well, di ba parang mas masakit nga yung prick? Hindi, akala mo lang. Hindi siya Try ko sa'yo. Wow. Hindi siya masakit, Mike. So, pwedeng mas madali talaga mag-test ngayon. So, kung may access kayo, mag-test. Ha? Lalo na kung kayo ay sexually active. Okay? Correct. Kasi mahirap yung fun lang tayo ng irresponsable kasi nga ang daming nagkakasakit. At hindi lang to LGBT, baka akala kasi nila since LGBT yung letter natin, baka akala nila LGBTQIA lang to. Hindi po, kahit na kayo nasa heterosexual relationship kayo or kayo ay straight. Correct. At kayo ay nagfa-fun irresponsibly, nakikipag-intercourse kayo sa mga kumbaga hookups, 'di ba, sa mga tao ng unprotected. Pwede pa rin kayo makahawa or makakontract ng HIV. Yes. So, dapat para sa lahat siya. Hindi siya para sa LGBTQIA community lamang. Diba? Kasi laging ganun yung stigma, diba? Na may masakit na dahil lang yun sa sa gay kayo or lesbian, diba? Misconceptions. Correct. Tama. So, again, these numbers are included in this episode as an eye-opener for everyone, diba? As a country and as a community na dapat aware tayo sa mga numbers na yan. Kayo mga ka-okra, ano ang mga gusto nyong sabihin or ipayo or i-react sa kwento ni Ilonggong Higad? Mag-comment na kayo sa Spotify, YouTube or Patreon ha? Dahil pwede kayo mag-comment dyan sa mga na yan. At pabasahin namin yan sa mga following episodes. So go na, mag-comment na. Ang saya at ang pusok ng mga kwento sa uncut version ng episode. Kung saan nalaman natin kung sino ang may posibilidad na ma-raid. Na ma-raid ng mga police. Dahil nga sa Club Mankind. I think yun ang natin. Dahil sa kanyang business sa Club Mankind. Mapapanood yan ang members natin exclusively sa patreon.com/silingasabi. Kaya naman, be a ka-okra pro. Huwag na magpahuli at maging Pro Max member para mapanood niyo yung fun kwenta ng For the Week. Okay? At mag-join na kayo sa Extras Above for a chance sa manalo ng cash prizes. Dahil ang next natin na quiz B ay paparating na. Feeling ko talaga malapit na guys. Kasi ang gulo na schedule namin Mapalit-palit yung recording day namin. Akala namin Saturday bilang Sunday. Kung walang mako-confine. Kumatok tayo na sana walang mako-confine. So go na kayo dyan. Abangan nyo lang yan sa Extras Above Facebook group. And if you like this episode, pakinaman i-share nyo, titag nyo kami on all socials at Siligang sa Gabi. That's SILYGNG sa Gabi. At i-rate ng 5 stars ang podcast ito. At mag-drop ng voice over. Salamat Lenny from Italy sa iyong voice over for today's video. Thank you. Mag-drop lang kayo niyan sa siligangpodcast.com. At sa mga brands out there, August na po. Ay, kaso ghost month, diba? Hindi sila gumagastos. So, maintindihan namin kung ganyan. So, pwede na naman sa September. Sa September na lang tayo. Pag-meetingan na po natin. Mag-meetingan na po natin ngayon. Mag-meeting na tayo ngayong August. So, go na kayo. Mag-email na kayo sa siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGNGsagabi@gmail.com. Kasi yung Isha, hindi na AirPods Max ang titingnan. MacBook na ang titingnan. Baka iba na yung Oo, mabigat na po guys. So please, mag-advertise kayo. Hindi nakakayanin ng Patreon yung MacBook. Hindi na kaya ng RAM niya. Hindi na kaya ng RAM. Totoo. Bumibigay na po. Okay. True. So kayo ay mag-collab na tayo para for more brand deals. Go na kayo dyan. You have reached the end of episode 243. Tama diba? 243. Tama. Thanks so much for listening and we will talk to you again next week sa pinabagong episode ng Siligang sa Gabi, the podcast. Bye guys!